ikaw nga, hiwalay ka ba sa asawa? Tapos, gusto mong bumili ng bahay o gusto mong mag-avail ng housing loan, no, through Pag-ibig at bank financing. Ito, kwentuhan kita. Kung ikaw ay hiwalay sa asawa at gusto mong bumili ng bahay, medyo mahirap yan. Oo, mahirap. Tandaan ninyo, kung kayo ay married at gusto nyong bumili ng bahay, yung bibilihin yung bahay ay conjugal property. Kasi nga, mag-asawa kayo, or may asawa kayo, or married kayo. Okay? Legally, pinag-uusapan natin. Now, kung ikaw ay may legal separation paper or divorce paper, wala tayo magiging problema. Kasi kahit hiwalay na kayo, as long as meron kayong legal separation, annulled na kayo, or divorce na kayo, pwede kayong maka-avail ng housing loan. Yun nga lang, dapat yun ay may court order ha. Hindi pwedeng nag-usap lang kayo, nahiwalay kayo, nagpirmahan lang kayo, nahiwalay kayo. Yun na yun. So, dapat may legal documents tayo to support yung inyong separation. Let's say, for example, hiwalay kayo pero wala kayong documents na magpo-prove na kayo ay legally separated. Be honest, ang hirap. Ang hirap ng proseso kung kayo ay hiwalay. Normally, hindi talaga namin yan tinatanggap. Hindi namin siya inaalaw, no? Actually, si Pag-ibig or si bangko mismo ang hindi pumapayag, no? Bakit? Yun nga, as per batas, as long as kasal kayo, yung property na yan ay conjugal. So, kailangan ang pirma ng parehong mag-asawa. So, pwede naman, no, kayong maka-acquire provided na yung inyong ex-husband or yung ex-wife ay mapapapirma ninyo sa contract or do sa kontrata, no? And at the same time, magsasubmit siya ng 2 government IDs kasi may requirements yon. Okay? So, kailangan niyang ma-meet yung 2 requirement na yon. Actually, ang dami-dami naming kliyente na separated na. So, talagang medyo nahihirapan kami. Ang dami nila, no? So, hindi lang pala ako nag-iisa. Charot. Ayun. So, una naming tinatanong, no, sa kliyente namin, are you still communicating with your ex? Yun kagad yung tanong namin. Or nakakausap mo pa ba siya? Or in good terms ba kayo? Kasi marami naman talagang separated couples, no, na in good terms naman. So marami rin kaming na-encounter. Ako personally, no, marami akong naging kliyente na hiwalay na. Pero nagagawa nilang papirmahin yung kanilang ex doon sa kontrata at nahihinga nila ito ng mga requirements. Okay? So wala tayong magiging problema if that is the thing, no? If still in good terms kayo. Now, ito ang problema. Kapag hindi nyo na mahagilap yung inyong mga ex-spouses, no? Ang hirap, no? Lalo na yung ibang ayaw lang talagang magpakita. Meron talaga, no? Na nagtatago or ayaw talaga o pinutol na talaga yung kanilang communication. Okay? So, marami din po yung ganon. Ang normal po na ginagawa namin sa ganyang mga scenario, no, ay pinapahanap na lang namin sila ng kanilang immediate relative, let's say for example, kapatid, anak, o kaya magulang, no, kung bata ka pa, pwede yung magulang, no, kung halimbawa naman, meron kasi akong mga cases na ganon, no, na ipinangalan doon sa kanyang magulang. Meron naman akong client na magulang, ipinangalan sa kanyang anak. At meron din akong kliyente na ipinangalan sa kanyang kapatid. So, that's possible, no? Ang ano na lang dito, ang pinaka-assurance na lang is magkaroon kayo ng internal arrangement, no? Na katulad ako, pinangalan ko sa anak ko, no? Alam ng anak ko na ako bumili noon at pera ko yon, no? So, well, in the event, mawala ako, anak ko rin naman yung makikinabang. Yung kailangan, ano? Dapat, kung kanino nyo in-name yung property, halimbawa sa kapatid ninyo, sa magulang ninyo, o sa anak ninyo, kailangan makapasa naman sila sa nire-require ng Pag-ibig at kaya nilang i-provide yung mga requirements na kakailanganin namin or kakailanganin ni Pag-ibig at ni bangko. So, kung hindi naman po sila pumasa sa aming evaluation, definitely hindi po siya i-allow. Pero kung pumasa naman po siya, ay wala na po tayo magiging problema. Later on, pwede nyo yung i-transfer sa inyo, no, if ever na nahiwalay na kayo, legally, no, may mga papers na kayo, pwede naman ilipat sa inyo na.
Okay? This is applicable sa mga separated para wala po tayong maging problema. Kasi honestly, meron kaming client na nag-declare siya ng single, no? Bumili siya ng property and then hindi niya sinabing married kasi lalaki hindi naman nagpapalit ng ID, no? Hindi sila nagpapabago ng pangalan. So, kahit kasal na sila, as is pa rin yung name ng mga lalaki. So, may mga gumawa po nito, no, na nag-declare sila ng single pero actually they're still married. Dahil ayaw na lang nilang makiabala dun sa kanilang ex, no? So, nag-declare na lang sila ng single. But eventually po, dahil centralized na po ang ating mga records, no, especially sa record ng ating mga government offices, naka-centralized na, nado-double check na, no? May nangyari po na check, no? Actually sa BIR, layo nun ha, Pag-ibig yung kanilang financing scheme na inavail, and then na-check doon sa kanilang BIR records na si buyer ay may asawa at hindi siya single. So in short, hindi inilipat ang title doon sa kliyente. Kaya po ayan, mag-ingat po, hindi ho namin siya ito-tolerate, no? Ang ano lang po is I recommend na you should be honest with your agent or with your broker with regards to your civil status para mas madali po namin kayong matutulungan. Ayan, masakit man, kasi nga hiwalay ka na tapos pera mo naman yung ipambibili pero hindi ka makabili, no? Dahil nga sa issue ng hiwalayan. Ayan. Let's say for example, nakabili ka nga, no, ng property. Kasi dinaya mo yung pirma ng ex mo. Okay? So, maaaring makalusot. No, maaaring makalusot. Nakahingi ka ng ID, nakagawa ka ng ID, no? Meron kasi talaga ngayon ng pepeke ng ID. Okay, nakagawa ka ng ID ng ex mo and then pinreset mo, no? Tandaan ninyo, oo, nakalusot ka man doon, no? Naipangalan nga 'yon sa'yo, yung property. Okay, tandaan nyo na may habol yung inyong ex doon sa property, lalo na kung yan ay binili nyo nung time talaga na kasal pa kayo. Okay? So, may habol si ex. Okay? Don't forget about it. Meron namang mga ex, no, na nakikipag-cooperate sa pagpirma, sa pag-submit ng requirements, and then sinasabi din nila na hindi na sila maghahabol doon sa property kasi nga lalo na't kung may anak sila doon sa kanilang naiwang asawa, no? Normally yon pagka ganon, hindi na yon hinahabol. Pero pag talagang namang makapal talaga yung mukha, ay hahabulin talaga yon, Pero may mga nagkakaintindihan naman na couple, no, na sige, bumili ka, basta labas ako diyan sa bayarin, mga ganong usapin, labas ako diyan sa utang na ina-avail mo, okay? At since pera mo naman yan, basta hindi galing sa akin yung pera, at pera mo naman yan, okay na, no? Don't worry, ganon. So may mga ganong senaryo, no, na nakakaintindihan naman yung dalawang mag-asawa. Okay? So, ayan, kaya kailangan, daanin na lang sa magandang usapin, pagdating sa mga ganitong issue. So, sana may nakuha po kayo sa topic na to at feel free lang po to comment kung meron po kayong mga karagdagang katanungan. Ayan. Pwede rin po kayo mag-suggest or ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko dito, no, para at least mas maliwanagan kayo. Just PM nyo lang po ako. Ayan. Again, this is Marisol Karahate Castillo, ang inyo pong Pinay broker from MAC Homes Realty.